Gusto mong kumuha ng police clearance pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process mula sa online registration, pag-set ng appointment, pagbabayad, hanggang mismo sa pagkuha ng police clearance. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang ituturo ko sa inyo kung paano mag-register sa PNP website. So para magawa yan, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin. Kagaya sa akin Google Chrome, then i-type natin ang pnpclearance.ph. At pagkatapos kung ganito palagi yung makikita ninyo, this site can't be reached. Tapos ilang beses na kayo nag-reload at hindi pa rin kayo nakakapasok, try nyo magpalit ng internet connection. Kung naka-data kayo, connect kayo sa Wi-Fi, or kung naka-Wi-Fi kayo, mag-try kayong mag-data. Baka makapasok kayo kasi ganyan din yung na-experience ko. At mapupunta tayo dito, so dito i-click lang natin itong register. At dito i-click nyo na lang po itong begin. At dito may makikita kayong mga pictures, hanapin nyo na lang po kung ano yung pinapapili nila kagaya ng nandito sa taas, the clocks. So i-click ko yung lahat ng mga clocks na nandito. At kung okay na, click confirm. At may makikita tayong success. So mag-antay-antay lang tayo ng konti, then mapupunta na tayo dito sa terms and condition. So dito basahin nyo po lahat ang terms and condition nila at kung okay kayo, pwede nyo i-click itong box katabi ng agreement para ma-checkan at itong box katabi ng privacy policy para ma-checkan. At kung may check na, punta na tayo dito sa baba, i-click nyo po itong next. At pagkatapos may makikita na naman kayong ganito, i-click nyo itong box katabi ng your NPC's account para ma-checkan, then punta kayo sa baba para i-click na naman yung next. At may makikita na naman kayong ganito, i-click nyo na lang itong box katabi ng cancellation of transaction at itong nasa baba na clearance printout para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo ulit itong next na nandito sa baba. At dito may makikita kayong validity of clearance. So nakalagay dito 6 months lang yung validity ng ating police clearance. Tapos may nakalagay na renewal dito, i-click nyo na lang po ang mga box na yan para ma-checkan. At dito sa baba may makikita po kayong valid IDs in applying national police clearance. So nandito yung mga valid IDs na tinatanggap nila. So magdala daw kayo kahit isa lang sa mga nandito kung pupunta na kayo sa police station para sa pagkuha ng inyong police clearance. Make sure daw na hindi expired yung valid ID na dadalhin ninyo, dapat original at hindi photocopy yung ibibigay ninyo with clear photo and signature ng applicant. Tapos makikita yung buong pangalan ninyo doon. So hanapin nyo na lang po dito kung ano yung valid ID na available sa inyo. Kung mas marami, mas maganda. Dalhin nyo na lang po lahat kung anong merong valid ID kayo. At kung okay na, click nyo na lang po itong agree na nandito sa baba. And then mapupunta na tayo dito sa new applicant registration. So dito kailangan nating maglagay ng email address. So make sure yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan ninyo para makareceive kayo ng email. At next dito na tayo sa paglalagay ng password. So make sure yung password ninyo nasa at least 12 characters. At dapat merong at least isang malaking letra at least na isang maliit na letra. Dapat meron din kahit isang numero. Then, make sure na maglalagay kayo ng special characters. So sa mga nagtatanong kung ano-ano yung mga special characters, i-check nyo na lang po dito sa screen. Kagaya niyan, number sign, dollar sign, at sign. So kayo nang bahalang pumili, maglagay kayo kahit isa lang. So dapat nalagyan na ng check itong 5 na kinakailangan sa paglalagay ng password. So katulad niyan, 3 lang yung merong check. So kailangan nyo po ang lagyan itong 2 nandito na X sa baba. At kung ganito na, may check na lahat, pwede na tayo mag-proceed dito sa paglalagay ng confirm password. So make sure guys, yung password at confirm password ay magkaparehas yung ilalagay ninyo. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng given name, middle name at last name ninyo. So make sure hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay. At kung meron kayong qualifier, kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ganyan, ilagay nyo na lang po dito sa qualifier. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At dito kayo nang bahalang maglagay ng gender ninyo at yung birth date ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong create account. At pagkatapos may makikita tayong review your information. So i-review nyo po lahat, dapat tama daw po lahat kasi kung na-click nyo ang proceed at may mali sa information ninyo, hindi na po pwedeng ma-edit yan. So make sure tama yung information at spelling na nilagay ninyo.
At kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong confirm and create account. At dito i-click nyo na lang po itong yes, create account. At may makikita kayong success, i-click nyo na lang po itong okay. At pagkatapos, dahil nakagawa na tayo ng account, kailangan na nating mag-login. Pero hindi pa dyan tapos yung pagpaparegister natin. So mag-login muna tayo, ilagay natin yung email address na nilagay natin kanina at dito sa baba ilagay natin yung password na ginawa natin. At kung okay na nalagay nyo na, i-click nyo po itong sign in. At may makikita tayong warning dito. So kagaya na sabi ko kanina, hindi pa tapos yung pag-register natin. So kailangan natin kumpletuhin yung profile natin. So i-click natin ang okay. So dito kailangan yung fill upan yung mga kulang. So kung may mga asterisk na kulay pula kagaya ng nandito sa gilid ng civil status, kailangan nyo po talagang fill upan yan. So lagyan nyo ng civil status dito, kayo nang bahalang pumili kung ano yung status ninyo. At dito sa baba may nakalagay na birth date ninyo. Then, itong birth certificate registration number, maraming nagtatanong nito sa mga previous videos ko kung kailangan pang lagyan ito. So, wala namang nakalagay na asterisk na kulay pula, so pwede nang hindi lagyan yan. Pero kung meron kayong birth certificate registration number, ilagay nyo na lang po dito. Pero optional lang po talaga yan. At dito sa baba may nakalagay na please check if you are PWD and please check if you are first time job seeker. So sa next video ko guys, gagawa tayo ng video dito kung paano kumuha ng police clearance kung kayo ay PWD at kung first time job seeker kayo. Pero sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano lang muna mag-register dito. At yung okay na, dito tayo sa baba sa paglalagay ng nationality. So Filipino po yung ilalagay dito. At kayo na pong bahalang maglagay ng place of birth dito. Pero kung sa ibang bansa kayo pinanganak, ilagay nyo po dito sa baba. At dito kayo na bahalang maglagay ng contact address ninyo. So ilagay nyo po yung house number, tapos yung province, city and municipality, at yung barangay. At dito sa baba maglagay kayo ng active na mobile number ninyo at yung telephone number, optional lang yan. Tapos dito sa baba may makikita kayong height, dapat ilagay nyo naka-centimeter at yung weight naka-kilogram. For example, 5'4" lang yung alam niyo sa height niyo, hindi nyo alam kung ano yun sa centimeter. I-click nyo po itong converter para makonvert po yung height ninyo into centimeter. At dito sa baba kayo nang bahalang maglagay ng complexion ninyo. Kung fair ba, maputi, maitim, ganyan. Tapos dito sa identifying marks, optional lang po to. Kung meron kayong mga balat sa mukha, nunal, ganyan, ilagay nyo po. Pero kung ayaw nyong maglagay, pwede rin pong hindi na. Tapos maglagay din kayo ng blood type ninyo. Pero kung hindi nyo pa alam, pwedeng unknown yung ilagay nyo dito. Tapos maglagay kayo ng religion, educational attainment, at yung occupation ninyo. So kayo nang bahalang maglagay niyan. At dito sa baba, ilagay nyo po yung pangalan ng papa ninyo, yung given name, middle name, at last name. Make sure na hindi magkakabaliktad at kung meron siyang qualifier kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo po dito. At kayo nang bahalang maglagay ng place of birth ng papa ninyo. At next dito sa baba, maglagay kayo ng mother's maiden name. So take note guys, pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So ilagay nyo yung first name, middle name, at last name ng mama ninyo nung dalaga pa dito. At maglagay din po kayo ng place of birth ng mama ninyo. At dito sa baba guys, optional lang to. Kung may asawa kayo, ilagay nyo po yung given name, middle name, at last name dito. Pero kung wala, wag nyo na pong fill upan yan. At kung okay na at na-review nyo na lahat, pwede nyo na pong i-click itong save profile. And then may makikita kayong ganito na successful daw yung pag-update ninyo ng profile ninyo. So i-click nyo na lang po itong okay. And then may makikita na kayong secure your account dito. So two-factor authentication is not enabled. So kung gusto nyo guys, pwede nyo nang i-enable yan. Pero sa akin, mamaya na. So mamaya ko na gagawin yan. So remind me later yung pinili ko dito. So ganun lang guys, nakaregister na kayo sa PNP website at meron na kayong account. At ngayon dahil gusto natin kumuha ng police clearance, kailangan muna nating mag-set ng appointment. So para makapag-set tayo ng appointment, punta lang tayo dito sa pinakababa. I-click natin itong clearance application. And then mapupunta na tayo dito sa application of clearance. So may tatlong steps tayong kailangang tapusin dito. So dito tayo sa baba sa purpose. So i-click natin ang select purpose. So dito may pagpipilian tayo, general, LTOPF application, or SOSYA. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung purpose ng pagkuha ninyo. Pero sa akin, general, kaya ito yung pipiliin ko. And then dito tayo sa baba sa pag-select ng police station.
So dito guys, i-click nyo itong select police station at hanapin nyo dito kung saang police station kayo pinakamalapit. Pero kung nahihirapan kayo sa paghahanap, pwede nyo namang i-type dito. So kagaya niyan, Tagum, kasi sa Tagum police station ako pinakamalapit. At pagkatapos dito na tayo sa baba sa pagpili ng petsa kung kailan kayo pupunta doon. So bali nung gumawa ko ng video na to ay August 25 ng umaga. So ang available na lang dito ay August 25 ng hapon. So pwede kayong pumili dito guys kung anong petsa kayo pupunta or umaga ba at hapon. Nasa sa inyo na po yan. Makikita nyo rin po dito kung ilang slots na lang yung available. So bali sa akin, August 26 na yung pinili ko. At pagkatapos kung nakapili na kayo, make sure na makakapunta kayo sa araw na yan. Then kung okay na, i-click nyo na lang po itong next. At mapupunta tayo sa step 2 which is clearance fee. So dito makikita nyo kung magkano yung mababayaran ninyo. So kung sa land bank kayo, automatic na walang convenience fee na charge. Pero kung GCash or mga ibang e-wallets yung gagamitin ninyo, may 10 pesos po na convenience fee. So bali yung mababayaran ninyo sa police clearance ay 150. So kung may convenience fee, i-additional nyo na po yon. At kung okay na kayo dito, i-click nyo na lang po itong next. Next is yung save appointment. So dito, i-double check nyo po lahat yung oras at petsa kung kailan kayo pupunta. Then kung okay kayo, dito sa pinakababa makikita nyo po yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ng PNP para sa pagkuha ninyo ng police clearance. So magdala kayo kahit isang valid ID or document lang na nandito. Take note, original at hindi pa expire yung dadalhin ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po itong save appointment. And then may makikita kayong ganito kung sure na ba daw kayo kasi hindi ito pwedeng i-revert. So kung okay na, i-click nyo na po itong save. At may makikita na kayong ganito, i-click nyo na lang ang okay. So dito may makikita kayong transaction history. So pwede kayong pumili dito sa with appearance, non-appearance, or certification. So kung nakakuha na kayo ng police clearance dati at gusto nyo lang i-renew ito, pwede itong non-appearance ang para sa inyo kasi hindi na kayo pwedeng pupunta doon. Pero kung first time yung kumuha ng police clearance or matagal na kayong nakakuha ng police clearance, pwede itong with appearance ang kukunin ninyo. So bali, scroll down lang po natin yan hanggang sa makita natin dito sa pinakababa ang pending. So may nakita kayong pending kasi hindi pa tayo nakapagbayad at meron ding reference number. So para mabayaran natin yan, i-click lang natin itong nandito sa pinakababa. Itong click here to pay for more payment options. So i-click lang natin yan. At dito meron kayong pagpipilian. Pwedeng Land Bank of the Philippines at GCash. So ito yung bago nila ngayon guys. Direkta na ito sa GCash account niyo kung i-click niyo itong GCash tapos automatic na ikakaltas yung amount ng police clearance at yung convenience fee. So mas pinadali na ito kung diretso niyo nang i-click itong GCash. Pero kung ibang payment option yung gagamitin niyo, pwede niyo munang i-click itong Land Bank. And then may makikita kayong ganito kung gusto mo daw gamitin yung Land Bank as payment method. So huwag kang matakot kung wala kang Land Bank account. So i-click mo pa rin itong proceed para makita mo mamaya. At may makikita tayong transaction details dito. So lahat ng mga information nandito na po. So dito tayo sa gitna. So hanapin natin itong payment mode. So i-click natin itong payment mode. Itong may square guys. At may makikita na tayong ganito. So pwedeng QRPH, pwede rin cash payments and GCash, Maya, ShopeePay, and GrabPay. At pwede rin itong other banks. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung payment option na gagamitin ninyo. Pero sa akin, itry ko itong cash payment and GCash. At kung okay na, dito na tayo sa paglalagay ng CAPTCHA. So bali kung ano yung makikita nyo dito sa my square guys, ito yung ilalagay ninyo dito. So kagaya niyan, GWANX. So yun yung nilagay ko dito. At kung okay na, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I certify para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na lang po itong continue. And then may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po itong okay. So dito kayo nang bahalang pumili kung anong payment method yung gagamitin ninyo. Pwedeng GCash, Maya, ShopeePay, GrabPay, QRPH, or Palawan Pay. At kung wala dito yung gagamitin ninyo, pwede nyo ring i-click itong over the counter. So ito pong my square. At dito naman pwede kayong pumili kung 7-Eleven, Cebuana, BDO Unibank, Western Union, SM, Robinsons, EasyPay, RCBC, Bayad Center, or
Palawan Pawn Shop. So nasa sa inyo na po yan. Pero sa akin balik ako dito sa mobile kasi GCash yung gagamitin ko. Pinakita ko lang sa inyo kung ano pa yung ibang payment option. At dito sa baba makikita nyo po yung transaction number, tapos yung convenience fee, yung total amount. So total 180 yung mababayaran natin. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo na lang itong box katabi ng I understand para matsikan at itong box katabi ng I understand all the convenience fee. At kung okay na, i-click nyo na lang po itong proceed. At may makikita kayong ganito, are you sure you want to proceed? I-click nyo na lang po ang okay. At madadirect nyo po kayo sa inyong GCash account. And then may makikita na kayong ganito na total amount is 180. So i-click nyo na lang po itong pay. And then may makikita na kayong ganito. I-click nyo na lang po ang proceed. And then may makikita na kayong payment result. So okay na, nakapagbayad na kayo. Nandito na yung reference number. So screenshot nyo na lang po ito lahat kasi ito po yung ipapakita ninyo sa pagpunta ninyo sa police station para kumuha ng police clearance. At kung hindi nyo na screenshot, meron din kayo makikitang email na kagaya nito. So pwede itong i-screenshot ninyo at ito po yung ipapakita ninyo. At pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na police station or yung police station na pinili ninyong puntahan. At dalhin yung mga sumusunod na requirements. Una, itong transaction number na binayaran ninyo, ito po yung ipapakita ninyo doon at magdala kayo ng valid ID na nasa listahan nila. Susundin nyo po yung date na pinili ninyo at kung hapon ba or umaga kayo pupunta. Based sa aking experience, valid ID lang po yung pinakita ko doon. Hindi na po ako hiningan ng transaction number or kung ano pa man. Pagkatapos noon, nakuha ko na po yung police clearance ko. Pero mas maganda, ipaprint nyo pa rin po itong transaction number na meron kayo or screenshot nyo para may pruweba talaga kayo na nakapagbayad kayo. Dito kasi sa amin wala masyadong tao nung kumuha ako kaya mabilis lang ang proseso. Depende na yan sa police station na mapupuntahan ninyo. At sa akin wala pang isang oras nakuha ko na yung police clearance ko. So ganun lang kadali.